na sa lahat. Hindi lang naintindihan masyado ni Representative Luis Tro ito kasi hindi naman sila nagpa-participate buong araw. No? So they just appear in the morning and then they leave. Numerous members of the public prosecutors have been attending the pre-marking conference. Ayaw na ho namin sanang patulan pa itong mga pag-spread pa ho ng fake news. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Asunto sa Namaril, 15 anyos na sospek sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban, sinampa na ng patong-patong na reklamo. Bubuksan ang BIR box, prosekusyon gustong pabuksan sa pre-trial at markahan bilang ebidensya ang tax records ni VP Sara. Paalam Rene, Ateneo basketball player na si Rene Baterbonia, inihatid na sa uling hantungan. Sinampanan ng patong-patong na reklamo ang 15 anyos na namaril sa paaralan sa Tacloban. Lusot naman sa asunto ang isa pang 14 anyos na sospek. Live mula sa Camp Crame, nangunguna sa balita si mobile journalist Jazz Paredes. Jazz, anong reklamo kinakarap ng mas nakatatandang sospek? Jiggy, 3 counts ng murder, 3 counts ng frustrated murder at multiple counts ng serious physical injuries ang isinampang reklamo sa 15 anyos na suspect na si Alias Rod. Kung babalikan natin, Jiggy, si Alias Rod ang unang nahuli ng mga otoridad sa loob mismo ng paaralan. Alinsunod sa Juvenile Justice and Welfare Act, pwedeng mapanagot sa krimen ang mga edad 15 years old and 1 day pataas. Yan ay kung mapapatunayang sila ay may discernment o kung alam nilang mali at labag sa batas ang kanilang ginawa. Lusot naman sa criminal liability ang mga 15 anyos pababa, kaya walang isasampang reklamo laban sa 14 anyos na suspect na si Alias Nash. Dedesisyonan pa daw ng prosecutor ang gagawing aksyon sa kanya. Hawak pa rin ng City Social Welfare and Development ang dalawang suspect. Jiggy? Just may bago bang anggulong tinitignan itong mga otoridad? Jiggy, ayon sa Eastern Visayas Police, parehong nagpositibo sa paraffin test ang dalawang suspect. Nakitaan din sila ng mga bakas ng pulbura. Ayon naman kay DILG Secretary John Vic Remulla, na pag-alamang hindi rehistrado at peke ang serial number ng isa sa mga baril. Kaya naman dapat daw mapanagot kung sino man ang may-ari ng baril. Lumabas din daw sa investigasyon na biktima ng bullying ang dalawang suspect. Narito ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla. Binubuli daw yung dalawang estudyanteng yon at dahil doon ay na-influence sila sa video games. Ang paliwanag yung mga batang yun ay binubuli na dati pa para nasobrahan na sila sa pagkabuli ng mga siga sa classroom. At Jess, natutugunan ba yung pangangailangan naman ng mga biktima? Jiggy, binisita ngayong araw ni Vice President Sara Duterte ang burol ng isa sa mga biktima na si Chris Lawrence Pabian. Si Lawrence ang binansagang hero student matapos niyang isara ang pintuan ng kanilang classroom upang hindi makapasok ang mga gunman. Noong Lunes pa lang nauna nang nanawagan ang nanay ng biktima na makausap ang bise kahit man lang sa telepono. Bumisita rin si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez sa burol ng mga estudyanteng nasawi sa pamamaril kagabi. Binisita rin ng kongresista ang ilang sugatang biktima. Nasa Tacloban din si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Ayon sa kalihim, may nakalaan na mga social worker sa bawat pamilyang namatayan para umagapay sa kanila. Nanawagan din daw sa kanya ang pamilya ng mga biktima na siguraduhin may mananagot sa krimen. Narito ang pahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Ang inassure ko sila na yung dalawang suspect o yung dalawang assailant ay nasa kustodiya na ng DSWD. At sinasabi nila, naiintindihan nila na walang criminal liability yun. Kami sa DSWD, susundin namin kung ano yung nasa alasuntunin ng batas. Pero nasigundahan nila ng ibang angulo, yun nga, yung parents, yung responsibility ng mga adults sa bahay na yun, kung bakit may baril na nakakalat, na bakit may access yung mga bata sa baril. Clearly, may negligence in that aspect.
Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Jazz Paredes live mula sa Camp Crame sa Quezon City. Pinabubuksan na ng prosekusyon sa pre-trial ang BIR box na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mayan Las Bañas. Mayan, bakit gusto ng pabuksan itong tinatawag na BIR box? Jiggy, ang gusto kasi ng prosecution team habang nasa proseso sila ng pre-trial conference, maisama na sa mamarkahang ebidensya yung mga tax records ni Vice President Sara Duterte. Yan yung pinaniniwala ang laman noong BIR box. Kaya kanina naghain na ng formal manifestation o request itong prosecution sa impeachment court kung pwedeng pabuksan yung tinatawag na BIR box. Ayon kay House Prosecutor Congresswoman Laila de Lima, malaking bagay kung ngayon pa lang mamarkahan na yung laman niyang kahon na yan dahil nga ine-expect na pwedeng gamitin yung tax records na yan doon sa partikular na artikulo ng impeachment case na may kinalaman sa di umano unexplained wealth ng Vice Presidente. Narito ang bahagi ng pahayag ni House Prosecutor Congresswoman Laila de Lima. Issue of unexplained wealth. Yung taxable income pa na dinideclare yung sa mga tax records ay ano ba yun? Ay makaka-support ba nung claim namin na yung hindi na ilagay sa salin. Jiggy, kung matatandaan natin, unang lumabas ang tinatawag na BIR box o green box na yan doon sa pagdinig ng House Justice Committee sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. But during that time, hindi binuksan yung laman ng kahon na yan dahil baka nga may paglabag sa batas. Ayon kasi sa National Internal Revenue Code, pwede lamang isa publiko ang tax records ng isang tao kapag in aid of legislation o kaya naman ay nasa executive session. So kung sakasakali, Jiggy, na mabuks o payagan ng impeachment court na buksan yung kahon na yan, ito ang unang pagkakataon na makikita ng prosekusyon ang laman na yan o kung yung mga tax records man yan dahil selyado yung kahon na yan ng dalhin sa Senado at until now, Jiggy, nakasil pa rin yung BIR box na yan. Jiggy. At Mayan, anong sagot dyan ng defense team pati ng impeachment court? Okay, ang sinasabi ni Attorney Michael Powan na spokesperson ng defense team, nakuha na nila yung copy ng manifestation ng prosecution at sa ngayon dinadraft nila yung magiging sagot nila dyan sa manifestation o sa request na yan ng prosecution. Pero ang sinisiguro nila, hindi magiging cause of delay anuman yung maging tugon nila dyan sa manifestation na yan. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Michael Powan na spokesperson ng defense team. Sumasagot lang kami sa tamang forum, sa tamang pamamaraan. They filed a manifestation and tama naman po yun. And kami, we will have to submit our comment or our response to that manifestation. Naintindihan naman po natin lahat ng pinanggagalingan ng manifestation ng prosecution. That's why, sabi ko nga po, hindi ko muna i-discuss. Kasi pag diniscuss ko po yun, I will preempt yung response namin. Jiggy, nakakuha rin tayo ng interview kanina sa Clerk of Court kay Senate Secretary Attorney Renato Bantug at ayon nga sa kanya, tanging impeachment court ang makakapagbigay ng desisyon kung pagbibigyan ba yung request na yan na buksan yung BIR box o hindi at kailan yan gagawin. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Renato Bantug. There's no set and definite rule for that. But it's something that I would need to discuss with the Senate President, and I'm sure he would also consult the other members of the Senate on how to best address that issue of that box. Whether they will decide before the convening or they will wait for the convening is an open question right now. Mayan, matatapos na ba yung pre-trial conference bukas? Nako, Jiggy. Ayon, pag-usapan natin yung original calendar ng impeachment court, dapat bukas ilalabas na ng clerk of court yung pre-trial order. Ano ba yung pre-trial order? Basically, nilalaman yung summation ng pre-trial conference, direksyon ng paglilitis, at yung schedule mismo. Pero magagawa lang yan pagtapos na yung pre-trial conference. Ang problema, Jiggy, hanggang ngayon, nagpapatuloy yung pagmamarka ng ebidensya dahil nga sa dami, voluminous daw talaga yung documents, both prosecution and defense. Kasi imagine mo, Jiggy, Article 1 pa lang noong impeachment case, 8,000 na yung documents, take 4,000 yung prosecution, tsaka yung defense. Kaya ang sinasabi ng clerk of court ni Attorney Bantug kanina, dapat matapos na yung pre-trial conference at pagmamarka ng mga ebidensya this week. Sana daw bukas o worst case scenario by Friday. If that happens, Jiggy, na matapos yung pagmamarka ng ebidensya this week,
then we can expect na yung pre-trial order will come out by Monday or Tuesday next week. And then bibigyan mo pa ng 3 araw both camps, prosecution and defense na magkomento dyan sa pre-trial order na yan. At yung Monday next week, which is July 6, yan na dapat yung umpisa ng mismong pagilitis. Narito muli yung pahayag ni Attorney Bantog. I will pray. No, I'm hoping matapos bukas. Worst case, we finish on Friday. Sabi ko kanina, ang ano ko sana is that at least sana ma-save ko yung Saturday for housekeeping, no? Meaning court management matters. At dahil nga bitin pa itong pre-trial conference at yung marking nitong mga dokumento, yung July 6 na target ng pagsisimula, ano sa tingin nyo? Masisimulan ba ito? Yan ang paulit-ulit na nating tinatanong ngayon, lalo na sa Clerk of Court. Tuloy ba yung July 6 na yan? Kasi parang medyo atrasado ata. Or dahil mismong si Attorney Bantoga nasasabi, masikip na yung kanilang kalendaryo. Bagamat naninindigan siya na sa ngayon walang ibang petsang pinag-uusapan para sa pagsimula ng paglilitis, July 6 pa rin. And both camps, Jiggy, naninindigan, prosecution at defense, ginagawa nila ang lahat para mapabilis yung marking of evidence. Nandyan yung pinahaba na yung working hours nila. Instead of 9 a.m. to 5 p.m. Ngayong araw na ito at bukas, 9 a.m. to 7 p.m. na yung kanilang trabaho and then nagdagdag na rin ang marking station. So hanggang ngayon, lahat ng kampo, prosecution, defense at yung clerk of court sinasabi, okay pa rin sila sa July 6 until the impeachment court decides otherwise. Yan muna ang latest mula sa Senado. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mayan Los Baños live mula sa TV5 Media Center. Samantala, pumalag naman ang House Prosecutor sa paratang ng defense team ni VP Sara na hindi sila palaging lumalahok sa pre-trial conference. Ayon sa tagapagsalita ng prosekusyon, kasinungalingan nito, dumadalo raw sila sa pre-trial. Nauna nang sinabi ng defense team na pinapasa ng House Prosecutors sa private prosecutors ang trabaho. Nila, isa ito sa mga dahilan kung bakit natatagalan ang pagmamarka ng mga ebidensya. Pumalag naman dyan ang prosekusyon. First of all, no, yeah, to state for the record, we don't appreciate the fact that as a member of the defense team spreading lies. I think everyone has seen this. You know, numerous members of the public prosecutors have been attending, the pre-marking conference, not just last Thursday, but even throughout this week. Susunod, Ateneo basketball player na si Rene Baterbonia inilibing na sa Agusan del Sur. At Senator Escudero nagsalita na tungkol sa aligasyong tumanggap siya ng male-maletang pera. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Inilibing na ang Ateneo basketball player na si Rene Baterbonia. Desidido naman ang kanyang pamilya na makamit ang hustisya. Live mula sa Agusan del Sur, nangungun sa balita si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril, anong update dyan? Alam mo, Jiggy, bumuhos ang emosyon ng mga dumalo sa libing ng Ateneo basketball player na si Rene Bobet Baterbonia sa Talacogon Memorial Park sa Agusan del Sur. Bago ang libing, nag-alay muna ng misa sa Talacogon Gym kung saan ibinurol si Baterbonia. Dinaluhan ito ng mga kaanak at kaibigan ng pamilya Baterbonia. Naging pribado ang misa matapos ang huling public viewing sa mga labi ng basketballista pasado alas 12 kaninang madaling araw. Pasado alas 9 kaninang umaga naman nang ilabas sa Talacogon Gym ang basketballista para dalhin sa kanyang huling hantungan. Pag-uusapan pa ng pamilya Baterbonia
Baterbonia kung ano ang kanilang susunod na hakbang para makamit ang hustisya para kay Rene. Present sa libing ang mga teammates ni Rene sa Ateneo de Davao Senior High School. Dumalo rin si Senator Robin Padilla at kanyang kapatid na si Bibi Gandang Hari sa libing ni Baterbonia. Jiggy. At Bril, kumusta ang investigasyon sa Baterbonia Adili case? Jiggy, kaninang umaga dumating sa tanggapan ng PNP-CIDG ang tatlong dating manlalaro ng Ateneo Basketball Team at si Ateneo de Manila University President Father Roberto Babiyapa. Hiningian sila ng salaysay kaugnay sa team building sa Aurora na nauwi sa trahedya. May ilang dating Ateneo player at miyembro ng university management ang pinaghaharap din sa investigasyon. Maidagdag ko lang, Jiggy, huling dalawang araw na lang na investigasyon ng CIDG sa pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay PNP Chief Melencio Nartates Jr., hindi bababa sa 11 individual ang maaaring makasuhan. Karamihan daw ay mga staff ng Ateneo Basketball Team. Sa Biyernes, nakatakdang isumiti ng CIDG sa Justice Department ang kanilang findings sa investigasyon. Ayon kay Interior Secretary John Vic Rimulya, kumpiyansa sila sa case build-up ng CIDG. Narito ang kanyang pahayag. This investigation has been going on for the last 2 weeks. We've interviewed over almost 100 people. May siguro 1,200 na pahina ng testimonya galing sa mga nandoon. At halos kumpleto na kami. At Bril, sa panig ng NBI, kumusta ang kanilang investigasyon? Jiggy, dumating sa NBI Homicide Division kaninang umaga ang 2 student manager at 2 utility personnel ng Ateneo. Ipinasabi na sila ng NBI pero hindi na sila nagpaunlak ng panayam. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Bril Montalvo live mula sa Agusan del Sur. Sa ibang balita, pinabulaanan ni Senator Chis Escudero na tumanggap siya ng mali-maletang pera mula kay dating Congressman Zaldico. Sa kanyang podcast, sinabi ni Escudero na imposible ang akusasyong ito dahil alam daw ng marami na magkagalit sila ni Ko. Kaduda-duda rin daw ang timing ng pag-akusa sa kanya dahil sumakto ito sa pagdalo niya sa sesyon noong June 3. Matatandang lumipat noon si Escudero sa Gatchalian Block mula kay Tano Block. Siya ang kumumpleto sa quorum para muling umusad ang sesyon. Dagdag pa ni Escudero, mali rin daw ang sinasabing address niya na pinagdalhan umano ng maleta. Gayunman, wala raw plano si Escudero na sampahan ng reklamo ang mga nag-akusa sa kanya na mga dating bagman umano ni Ko. Hindi na ako nagulat pero tahasan kong sasabihin hindi totoo yan dahil magkagalit kami ni Congressman Ko sa mahabang panahon at imposibleng mangyari yan. Kasunod ng pamamaril sa paaralan sa Tacloban, lumulutang muli ang panawagan sa social media ban sa mga edad 16 pababa. Live mula sa TV5 Media Center, namumuna sa balita si JC Cosico. JC, ano ang pananaw ng mga eksperto tungkol dito? Jiggy, hindi nga sang-ayon itong Child Rights Network doon sa social media ban para nga sa mga kabataan. For them, dapat may limitation but not totally i-ban itong paggamit nila ng social media. Kasi meron naman daw benefits sa paggamit ka nito. Ang mahalaga, meron daw guidance ng mga magulang. Yan din po ang ipinunto ng ilang psychologists. Narito po ang kanilang mga pahayag. Madami kang educational materials, information that you can get from the internet and you don't from your regular interactions. So you don't ban them from entering the platform itself. Regulated lang. At sana may access yung parents or adult support to what the child can access. It all boils down to what the parent is involved in terms of the life of the child. Kahit sabihin mo ang anak mo, manood yan ng something violent, kung nandiyan ka para gabayan ang anak mo at sagutin ang tanong niya, maiintindihan ng bata yung konteksto ng pinanonood niya. The solution is proper involvement as we rear our children. At JC, ano ang posisyon ng gobyerno dito naman sa issue ng social media ban?
Jiggy, for DICT spokesperson Yusek Unido Polido, dapat daw ay may age threshold sa paggamit nga ng social media. Para po sa kanya, 15 o 16 years old yung age threshold para nga sa paggamit ng social media. Dahil at that age, meron na raw pong discernment yung pong mga bata sa mga napapanood niyang content. Narito po ang kanyang pahayag. I think 16 or 15 years old is an appropriate age where that's the age where we have concrete evidence of discernment. But below that age, below that threshold, I agree po na dapat po yata wag muna natin sila ma-expose sa social media. I think the harmful effects outweigh the potential benefits. At sinasabi nga ng PNP ay yung violent online games, ito yung isa sa mga nakapag-impluensya dito sa mga batang ito. Anong tingin dito din ng gobyerno? Jiggy, na nang sinabi na Malacanang na open nga itong si President Bongbong Marcos na i-ban itong mga violent na online games. Narito po ang pahayag ni Yusek Claire Castro. Pag-usapan po yan na nai-report nga po na itong mga batang ito ay gumon sa paglalaro ng online gaming na marahas. So, napag-usapan po na yung mga ganong klaseng app ay dapat na maban sa Pilipinas. So maganda pong mungkahiyan at sana makagawa agad ng batas at open po ang Pangulo sa ganyang mga panukala. Jiggy, pero ayon nga sa mga eksperto, no, it's a multitude of factors. Hindi lamang yung kanilang exposure sa mga violent games, no, pati yung kanilang environment, family at school environment, no, multitude of factors na nakakaapekto nga dito sa kanilang behavior. At dito na nga papasok yung papel po ng mga magulang doon sa paghubog ng character ng kanilang mga anak. Let's recall na binan nga temporarily ng CICC itong isang online video game following yung shooting incident sa Tacloban. Narito po ang pahayag ng isang psychologist. Ang paglalaro ng mga violent video games ay pwedeng magbigay daan sa tinatawag na desensitization ng isang tao. Ibig sabihin, pag sanay ka nang nakakita ng gantong uri ng mga kilos, maaaring makita mo ito na parang normal na lang. Ang magulang ang primary caregiver ng bata. Ikaw ang magtuturo at magmumolde sa kung anong pahahalagahan ng anak mo habang siya ay lumalaki. Ziggy, balik sa'yo. Yan ang ulat ni JC Cosico live mula sa TV5 Media Center. Susunod, mga pumping station sa Maynila kinukumpuni para iwas baha ngayong tag-ulan. At sa dokumentado ang kwento ng buhay ng mga kapatid nating nakatira sa ilalim ng tulay. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Idinisenyong mga tulay para pagdugtungin ang mga lugar, pero para sa ilan nating kapatid, nagsisilbi itong tahanan. Ang kwento dokumentado ni Angela Lagunzad Castro. Tuloy kayo sa tahanan sa tulay. Magandang tanghali po. Makikidaan lang po. Ito, pumapasok tayo ngayon. Dito sa isang komunidad, nakatira sa ilalim ng tulay. Yung mga malalaking truck, araw-araw yan. Sa ilalim, ito yung mga bahay. Ito mga bata naliligo. Hindi kayo nilalamig. So ito, ilang mga kabahayanan po ang pupuntahan natin.
Danger zone o mapanganib na lugar ang manirahan sa ilalim ng tulay. Subalit, dito sa ilalim ng Estero de Vitas Bridge 1 sa Maynila, piniling manirahan ni Bunso para hindi muling tumira sa lansangan. Pagkatapos daw magbayad ng tinatawag na rights, libre na ang espasyo para sa kanilang pamilya. Ilang taon na po kayo nakatira dito? Ako po, 5 years na po ako dito. Kasi Anak nyo? Opo, anak ko po. Instead po na mga upahan, kahit na ilalim ng tulay, binili na lang din po namin. Ito? Opo. Paano binili? Binili nyo? Rights lang po. Nabili ko po siya dati ng 7,500. So, malaking ginhawa yun sa inyo? Opo. Sige, puntahan na natin yung ano. So, ito ang daanan papunta sa bahay nila Bunso. No? Makitid siya. Kailangan isa-isa lang. At mababa. So, nakayuko ka talaga. Pagpunta dito, diba? Dito habang dumadaan ako, iba't ibang mga kwarto ang makikita po natin. Dito sila nakatira. Ang pamilya ni Bunso. Pasensya niyo na po yung bahay ko. Okay lang po. Okay. Ilang kayo dito? Bali, 6 po. 6 na kahiga dito? Opo. Puro pag ganun, kailangan po pantay-pantay, hila-hilera kasi hindi po kami kakasya kung may pabalag-balag pa, diba? Oo. Bawal malikot, matulog. Kanina nararamdaman ko, may mga, yung dagungdong, ayan. Pag dumadaan yung mga truck eh. Nasanay na lang din. Kasi no choice naman na po eh. Pinakakalaban namin po dito. Walang tulo. Ligtas kami sa tulo. Pero sa baha tsaka sa alon po, yun po yung pinakaan namin kasi... Pumapasok ba dito? Hindi naman po. Kaso once na po kasi yung katulad yung dinaanan po natin na yan, once na po na masira yan, kulong na po kami dito. Wala na po kaming bababaan. Okay na rin naman po ako dito kasi naranasan ko na rin po yung dati na sa lansangan lang po kami natutulog ng mga anak ko. Di at least kahit papano, ilalim ng tulay, may nasisilungan. Itong bahay ni Bunso na nakatira sa dito, 6. Halos mahigit isang dipato eh. Isang ganito ko, no? Tapos siguro isa't isa pa doon kung saan sila nagsi-CR. Ang masikip na espasyo na ito ang nagsisilbing tulugan, kainan at palikuran ng mag-anak. Walang magawa kundi magtiis lalo't sa pangangalakal ng basura. Nakadepende ang kabuhayan ng pamilya. Anong mga kinakain usually ng mga anak mo? Ano po? Katulad ulam namin ngayon pagpag. Makita niyo po yung mga bahay dito. May mga hagdanan sila, matataas, para kung sakali hindi abutin. Pero sabi ng ilang mga nakausap ko dito, kapag bumabagyo at saka maalon, talagang minsan inaabot yung loob ng bahay nila ng tubig. Sanay na sa ganitong klaseng pamumuhay ang manikuristang si Ate Tata na 18 taon nang naninirahan sa ilalim ng tulay. Ito yung parang second floor nila. 'Di ba dito sila natutulog? Yan o, ganyan o. Diyan sila natutulog. Dito rin yung kanilang mga gamit. Makalat. Yan. Ito yung kutsyon nyo kapag natutulog? Hindi po. Hindi niya na ginagamit yan. Sana po yan kaya tinabit na. Okay. So dito sila nagluluto. Dito sa area na to, ayan. Saan po kayo nagsi-CR yung sabi po ninyo? Diyan po. Dito. Diretso na dito. Diyan lang po. Yan. Yan na po. Yan na yung CR nila. So ito, tanging itong manipis na kahoy na ito ang nagsisilbing pintuan ng bahay nila Ate Tata. So itong tulay na ito sa Estero de Vitas Bridge 1 ang nagsisilbing bubong, no, ng bahay nila Ate Tata at yung ilang mga residente na nakatira dito, no. Kaya kanina nung nasa loob tayo, naririnig natin yung pagdaan ng mga truck doon sa itaas. Etong tulay na rin na ito, yun na rin yung nagsisilbing parang pader nila dito. Ayan, may nakatakip lang, no? Tapos pag pumunta ka pa dun sa kabila, yun no, doon, panibagong bahay na naman yun. Pero mapapaisip ka, bakit may nagbebenta? Wala namang tunay na nagmamay-ari. Dahil kung tutuusin, illegal talaga ang pagtira sa ilalim ng tulay. At alam nyo bang, may koneksyon pa sila ng kuryente rito na may sarili pang metro. Nalipat kami dito kasi sabi nung kaibigan namin may binibintang bahay. Nakaupa kami po dito. Binibenta yung bahay dito? Opo. Bali nag-upa muna kami ng 5 years. Tapos nung nag-was out po kami, parang sabi sa amin ng barangay, wag nang mag-upa kasi hindi naman daw sa
may-ari, wala naman talaga may-ari dito. Wala ka talaga Wala na po. binabayaran. Wala na po. Dati sa umpisa ayaw ko kasi natatakot pa ako baka mamaya biglang bumagsak. Nakakasanay lang kaya lang maingay po talaga yung sasakyan. Ano pag magbusina sila, tapos yung pag ganyan na walang ganun sasakyan, maingay talaga mabilis yung takbo nila. Minsan nangalaglag yung mga gamit namin sa uga ng bahay namin. Kahit pa pinalilibutan ng tubig ang kanilang bahay, wala naman silang direktang akses sa malinis na tubig. Kaya ang mga batang nadatnan namin parang sabik sa tubig na di alintana ang mga basurang nagmula pa sa iba't ibang kabahayan. Paano ang tubig? Dito po, nagigib po kami drum, timba. Ang drum namin 70, tapos yung timba namin ay 6. Bago kumakain ako sa 1 week ng 200 plus. Abot po kami ng mga 800. Sa tubig lang po yun. Saan kayo naliligo? Dito na po kami sa labas, nagkadamit lang. Dito sa labas naliligo kayo? Diyan kayo nagsasabon? Oo. Tulay, higit sa infrastruktura na nagdudugtong sa mga lugar, ito ay tila humahati sa magkaibang estado sa buhay ng mga Pilipino. May mga nasa taas at may nasa ibaba. Ang mga nakatira sa ilalim ng tulay na ito ay isang paalala na marami pa ring mga Pilipino ang umaasa na magkaroon ng mas ligtas na tirahan at magandang kinabukasan. Sa bawat dagungdong ng mga sasakyan sa itaas ay katumbas ng pagtitiis sa ilalim ng kanilang tinatawag na tahanan. Angela Lagunsad Castro, mukha ng maliliit, isyong malalaki, dokumentado. Susunod, yung peace agreement ng Amerika at Iran. Bakit nga ba nagkakalamat? Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Isa ng paghahanda ng DPWH sa tag-ulan at mga bagyo para iwas baha. Kabilang dyan ang pagsasaayos ng Padre Faura Pumping Station sa Maynila. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, tag-ulan na, kailan magbabalik operasyon itong pumping station na ito? Alam mo, Jiggy, itong Faura Pumping Station ay inaasahang magbalik na sa operasyon ngayon, sa susunod na buwan o next week na yan. Ano? As we speak, more or less mahigit isang taon nang hindi gumagana itong pumping station. At kanina pinakita sa atin ng DPWH yung mga tubo nito na punong-puno ng burak, punong-puno ng basura, kaya hindi ito operational. So natapos na yung pagkukumpuni dito at sunod dito ay hinihintay ring makumpleto yung pag-aayos naman ng Remedios at ng Abad pumping stations na kahilera rin nitong Faura Pumping Station along Rojas Boulevard. So bago rin matapos ang buwang ito ay ikokonekta na itong tatlong pumping stations na ito sa Meralco kasi believe it or not, walang kuryente dito sa tatlong pumping stations na ito at ang nagpapatakbo lamang dito ay generator sets. Kaya kapag naubos ang diesel ng mga generator sets na ito, tumitigil din ang pagsipsip nito ng tubig. Kaya naman kapag napakalakas ng ulan, naiipon ang tubig baha dyan sa bandang Calao, Taft Avenue, dyan sa Vito Cruz o doon sa Pablo Ocampo Sr. Street. So yan ang aasahan natin sa susunod na linggo. Pakinggan natin ang pahayag ni Public Works Secretary Vince Dizon. Hopefully, pag natapos lahat to, mamimenos yung baha sa all the way to Taft, all the way to Pio Ocampo. Pati dito sa Magate, dito sa Calao, sa Faura, mamimenos ng baha. Kasi, or at the very least, kung magbaha man, mabilis mawawala kasi mabilis mahihigop eh. At Gerard, para masigurong medyo matagal-tagal naman na magiging maayos ang operasyon itong pumping station, anong gagawing hakbang ng DPWH? Alam mo, Jiggy, dapat nga raw itutukan talaga yung maintenance itong pumping station nito. So, irerekomenda ng DPWH na sa halip na sa MMDA ay yung lokal na pamahalaan ng Maynila na yung mag-operate at mag-maintain nitong pumping station na ito dahil mas alam daw nila yung kanilang lungsod. In fact, Jiggy, dapat nga raw buwan-buwan nililinis itong mga tubo ng mga pumping stations ito dahil grabe talaga yung nahihigop itong burak at basura. So, bukod dito, Jiggy, ay titingnan din, pag-aaralan din ng DPWH kung paano may ibsan yung pagbaha dyan sa bandang Valenzuela. Kasi alam naman natin kapag umuulan, bumabaha rin dyan ng matindi dahil mababa yung lugar dyan. At sabi rin ni Secretary Dizon ay nagkaroon din siya ng meeting sa lokal na pamahalaan ng Pasig naman para dyan sa
masolusyonan yung pagbaha dyan sa bandang C5, dyan sa bandang Tiendesitas. At parang hindi na mahirapan ang mga motorista sa bahaging yan ng Metro Manila. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa TV5 Media Center. Sa babalita, nagkakalamat ngayon ng peace agreement ng Amerika at Iran. Magkasalungat kasi ang payag ng dalawang bansa kaugnay sa kanilang negosasyon. Kabilang dyan ang usapin ng nuclear inspection. Ayon kay US President Donald Trump, pumayag ng Iran sa malayang pag-inspeksyon ng Amerika sa nuclear facilities nito. Pero tinanggihan ng Iran dahil wala raw ito sa kanilang kasunduan. Magkaiba rin ang mga payag ng dalawang bansa sa iba pang mga issue tulad ng kontrol sa Strait of Hormuz at sigalot sa pagitan ng Israel at Lebanon. Sa kabila niyan, sinabi ni Trump na maayos pa rin ang takbo ng negosasyon. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.